mamimili naman tayo sa palengke. Sa ibang brand kasi kahit ang XS siya, malaki pa din sa akin. So, i-discover ko patuloy kung bakit hindi ko magamit tong mic na to sa cellphone na to. Magamit ko ngayon kaysa dun sa cellphone na ginamit ko yung isa. Ano yan? Laptop yan? Laptop. Bagong pili, brand new. Last year we asked for marriage. Ngayong September, kakasal na kami. Thank you, Jesus! I love you. For the promises you've kept and every need you've met. Hello everyone, it's 2:55 in the morning. Sobrang hina ng boses ko, no? Hindi pa kasi ako nakakatulog and medyo matagal na, siguro almost a month na insomnia ako. Gising ako sa gabi or sa madaling araw, tapos sa umaga naman tulog ako. So, nagugutom ako and gagawa ulit ako ng pancake. So, this time, mag-isa lang ako nagagawa. Nakaramdam lang ako ng gutom. Kaya pa naman ng tiyan ko na maghintay ng pancake, lalo na nag-crave ako dun sa pancake na ginawa namin nung nakaraan na merong chocolate. So, gagawin ko siya ulit ngayon. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Hindi ko naman siya mauubos, kaya for sure may matitira. And later, mga 6 AM, gising na si Tyler para gumayak ng school. Sakto, yung matitira ko dito, pwede niyang ibaon. Ang sarap talaga ng pagkakatimpla ng ano na to. Yung powder ng na pancake na to ng Magnolia. Hindi naman to sponsor, pero nagpaparinig na din tayo. Malay nyo naman dito. Kasi guys, nakapag-devotion na ako lahat. Nakapag-skincare na ako. And yet, hindi pa rin talaga ako makatulog. So, nagugutom ako ng mga gantong oras, kaya gumawa na lang ako ng ganito. Okay, after nating mag-jogging, mamimili naman tayo sa palengke. Nandito tayo sa palengke. Hola! It's 2:13 in the morning and I'm still awake. And naisipan ko lang na mag-haul tayo because merong package na dumating from Shein. So, ito ay i-haul lang natin. By the way, these clothes is for sale ng aking kapatid because meron siyang small business. And gusto ko lang i-share sa inyo yung mga damit na dumating. Mabilis lang to na haul ha. Papakita lang natin yung itsura ng mga damit. So, ito ay, what is this? Oh, maluwag to sa akin. Maluwag to sa akin kasi ang size nito ay medium. Medium, pero tingin ko pwede din siya sa large kasi stretchable siya. And then, another one. I think this is a dress. Dressed. Yan. Dress siya. Yan. Ang size lang talaga talagang sukat sa akin yung XS is sa Uniqlo tsaka sa H&M. Pag sinabing XS talaga dun, kasya talaga sa akin. Sa ibang brand kasi kahit na XS siya, malaki pa din sa akin. And by the way, ipollow nyo yung page niya wherever sa Facebook and wherever
Dad2025 sa Instagram. So, please follow it. Kasi start pa lang yung negosyo niya. And I'm the one who is helping her out. Oh. Wow. Mic pa ako kanina, hindi naman pala na noise reduct at hindi naman pala gumagana yung mic. Mas tinry ko doon sa isang phone, gumagana siya. Pero dito, sa phone na to, hindi. Why? So, i-discover ko patuloy kung bakit hindi gumagana tong mic na to sa cellphone na to na gamit ko ngayon kaysa doon sa cellphone na ginamit ko yung isa. Hola! It's 1:40 in the morning and I'm still awake. Actually, hindi pa ako makatulog kasi halos kakatapos ko lang maligo, kakatapos ko lang mag-toothbrush. So, kakatapos ko lang din kumain. And nag-video ko ngayon kasi I just wanna share to you the experience I have last Saturday, which is September 6, 2025. I think everyone deserves to hear this testimony kasi. So, excited ako na na i-share siya sa inyo. So, last Saturday, umattend ako ng event which is an event para sa mga nag-volunteer sa church namin sa buong Bulacan. Lahat ng local churches ay nandun. And I'm happy na isa ako sa mga nakapag-register at nakasama doon. It is an event for the volunteers na sila naman yung ma-highlight, sila naman yung ma-honor. Ito yung pinakatumatak sa akin na sa pag-volunteer, you are not volunteering for the church. You are volunteering to honor God. You are serving because you are serving God, not the people na nagpupunta doon. I think it was my 3 years na sa Victory Santa Maria na nagsaserve up until nakapag-expound na sa ibang part ng Santa Maria. And this year, nagsa-start na ng planting ng church dito sa area namin. And hopefully, next year, magkaroon na din ng local church dito sa amin. I think kasi na deserve to na marinig din ng iba. And I don't know kung may makakapanood nito. Kung meron man, I hope, mapanghugutan mo din to ng lakas, mapanghugutan mo din to kung ano man yung season mo ngayon, ang pinagdadaanan mo ngayon. Because nung umattend kami doon, nagkaroon ng motorcade. Sa narinig ko, first time nila na magkaroon ng motorcade. Kasi ako personally, it was my first time to attend ng parang appreciation night or appreciation day ng mga volunteers sa buong Bulacan. Ngayong August and September, maulan talaga. As in, maulan. Malakas ang ulan. And alam nyo, nakaka-bless lang malaman na 3 hours huminto yung ulan para lang mapagbigyan kami ng motorcade. As in, walang ulan that time. Nung nag-start na yung motorcade up until makapasok na ang lahat sa church. Tsaka pa lang daw bumuhos yung ulan that time. Kasi nasa loob na kami, so wala na din kaming malay dun kung ano na nangyari. And wala lang, sobrang ma-feel mo how God really loves you para pagbigyan ka ng 3 oras na hindi umulan at ma-enjoy nyo yung motorcade. And then when we get there, as we enter sa registration, sobrang mafe-feel mo yung ambience nila, ang saya nila, lahat sila nakangita, "Hoy, dito ka, dito." So, yun. Tapos, after ko mag-register, pumirma ng pangalan, meron ka agad marireceive na box. Yung box nila social, kasi madalas ko nakikita yung box na yun sa mga sa mga pa-souvenir, sa mga kasal, o kaya sa mga ninong-ninang. Yun. Tapos, naglolokohan pa lang kami, sabi kasi yung shape ng box. Sabi ko, may pa-laptop. Pero sabi nila, ang laman daw ng box na yun ay pagkain. Maraming food ang laman yan. Siguro mga nasa, 3 putahe. Pagkain po yan. Ano yan? Laptop yan. Laptop. Bagong bili, brand new. Yan. Hindi ko talaga, no? Wow! Ayun na. Ayan. Dumating na si Aya. Alam mo, grateful ako na feel kong special ako sa box pa lang. Totoo, box pa lang. Kasi
Magkano isa nito? Pagpasok mo ng pinto, para kang umattend ng picnic. Kasi nandun lang sa lapag, nakaupo, naka-Indian seat, sobrang comfortable. Tapos, nandun lahat ng mga volunteers. And nasa din pala, nasa 1,600 din yung sumatotal ng volunteers kung hindi ako nagkakamali ng bilang. But I don't know the exact number ng present that time kasi meron na akong kakilala na hindi naman din nakapunta. Tapos, worship God. Then, para kang nag-worship night, ganun. Tapos, may mga pa-games, ang daming palaro, ganyan. Tapos, sa umpisa, meron parang card na getting to know. Yan, saang local churches sila, bakit ka nag-volunteer, ganun. Tapos, may mga paraffol. Alam nyo, mafe-feel mo talaga na special ka or everyone's are special because yung raffle na ipinamimigay nila, hindi yun madalas ipinaparaffle sa mga paraffle. Para sa akin ha, alam mo, meron silang mga paraffle dun na jacket, cellphone, staycation for family, tapos staycation for two, massage, yan. Tapos meron pa silang pa-ref, e-bike, tapos trip to Vietnam. So, ang dami nilang paraffle. Tapos marami din silang mga pa-games. Kaya sobrang saya. At the same time, hindi sila pumayag na uuwi kaming walang bitbit. Walang souvenir from them. And alam niyo, nagustuhan ko yung pinauwi nila sa amin. Ito yung sombrero na to. Yeah, ito yung pinili kong sombrero. I think meron silang 3 variant nito. Isang Honor God, tsaka yung Change the Campus, Change the World. Pero ito yung pinili ko kasi yung nakasulat sa kanya is Honor God. And alam mo, ito na yung favorite ko na sombrero. Na lagi kong susuotin. Kasi Honor God, parang feeling ko kasi kapag suot ko siya, I need God. Ganun. Tapos, feeling ko pag suot mo siya, hindi ka dapat gumawa ng kasalanan. Because, yun nakasulat. Tapos, may feeling din ako na kapag suot ko siya, iba yung confidence na kaya niyang ibigay. So, yeah, that's why I appreciate this souvenir from them. And hindi siya basta-basta ha. Ganda din yung quality niya. Pero yung highlight talaga na gusto kong i-share sa inyo na pinakatumatak sa akin is yung, syempre, bukod din sa word because nag-preach doon si Pastor Eric, yung nanalo or naka-receive ng raffle ng trip to Vietnam. Because, syempre naman, kung mga ganun naman yung ipapamigay, sino bang hindi mapapadasal, di ba? Sino bang, God, ibigay mo sa akin yung ganito. Ay, sige, God, yan na yung ibigay mo sa akin. Kasi, lalo na sa akin na, hindi naman ako madalas talaga na nabubunot sa kahit anong paraffle. In short, parang kung swerte yung pag-uusapan, hindi ako swerte sa mga ganyan. Hindi ako madalas na nabubunot. For the context, lahat ng pastor ng buong Bulacan nandun. There is one pastor na sobrang napawaw din siya, sobrang na-excite siya, nagtatalon nga siya. Kasi nakita niya yung pangalan at kilala niya yung tao na yun. Yung taong nanalo ng trip to Vietnam is someone na nag-pray para ikasal sila this year. They are praying last year for marriage for this year. And yes, ikakasal sila ngayong September. And yung for the context na narinig ko, meron siyang live-in partner na praying for marriage na finally, ikakasala sila ngayong buwan ng September. And one of the challenge din nila is yung pampakasal. Kasi, syempre, kailangan naman talaga ng finances pag magpapakasal. So, hindi na nila inisip kung saan sila mag-honeymoon. But God gave them a honeymoon sa Vietnam. Last year we asked for marriage. Ngayong September, kakasal na kami. Thank you, Jesus! I love you. Sobrang saya para sa kanila nung tinawag yung pangalan na everybody was happy for them. Kasi parang kung ako yung iisipin, mas deserve talaga nila na mapanulunan yung prize na yun kaysa sa akin. Hindi ako naka-feel ng tampo. Oh God, ba't hindi mo tinawag yung pangalan ko? Ganun. Parang walang ganun. Pero joy yung pumalit nun. Yung couple na yan is a testimony na God is working behind the scene. God is really loves you. And God always overlook at you. And I hope na remind ka din na sa tabi mo palagi si God since day one. In all I of you.
seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago.